PBBM, ayaw ng gulo, gusto makapagkasundo kay... Ito yung podcast ba? Tingnan natin, PBBM podcast. BBM podcast. I-guest mo ako, BBM, sa podcast mo. Pambihira naman to. 28 minutes. BBM kay VP Sara. Bati na tayo. Teka nga. Si ano to eh. Si Tunying to eh. Ano to? Guest niya si ano? Si Tunying? Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Teka, paano gagawin yung trabaho kung hindi nagkakasundo sa polisiya? 'Di ba? Kasi yun yung yun yung balakid eh. Hindi kayo nagkakasundo sa polisiya. You can hate each other on a personal level and still work together kung parehas kayo ng posisyon sa mga policies. 'Di ba? Kaysa ayos nga kayo sa personal level pero sa policies magkaano kayo? Magkaiba kayo. Mas mahirap, hindi gagana yung relationship nyo kung parehas kayong nasa gobyerno. Kasi yun ang trabaho nyo. Ang pinakamasama, hindi na nga kayo okay on a personal level, hindi pa kayo okay sa policies. So are you saying, President BBM, na pati sa policies ay hindi kayo magkasundo? Anong policies ba yan? Ang alam ko na binanggit ni, what you call this, ni Senator Mark Gamboa nung naging guest siya dito was yung allegiance ni BBM sa Amerika. Yung EDCA na tinatawag, parang he allowed missiles, yung mga batteries ang tawag doon yung mga truck na may kargang missile. He allowed the installation of those missiles here in the Philippines. Pero that was Biden era. Biden era yun eh. Ngayon, Trump era, hindi natin alam kung anong posisyon ni BBM with the Trump administration. Kasi the Trump administration is focusing on America first. So, hindi ko alam. And recently, nagkaayos na daw sila ng China. So, let's see how that will affect our nation's relationships with both countries. As of now, wala pa akong nababalitaan na significant news about BBM and Trump. Kung ano ba yung deal sa kanilang dalawa. Pero hindi natin alam kasi kung Biden era pa rin yung hidwaan nila tungkol dun sa relationship with America, baka iba na yung sitwasyon ngayon dahil nag-iba na ng administration ng US. 'Di ba? So, maybe that's still part of the policy kasi yun daw ang hindi nagustuhan ni Amy eh. Kaya siya kumalas kay BBM. Ayaw niya. Yun ang isa sa mga storya. Yung mga Duterte, ayaw nila na maglagay ng mga military installation sa Pilipinas. Pero itong si BBM pumayag. Okay? So, that's one policy position na alam kong may conflict sila.
The rest, hindi ko alam kung ano yung, kasi hindi naman policy yung ano eh, yung mga confidential funds. That's parang issue yun eh, na parang you can call it a crime, accusation ng corruption yun. That's not a policy issue. 'Di ba? Hindi naman pinagtatalunan kung acceptable ang confidential funds. Ang pinagtatalunan doon is inabuso mo ba yung paggamit mo ng confidential funds. So hindi yung policy position ng confidential funds ang usapan doon. Okay? Tanggalin natin yung gulo. Anong realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon? May kinalaman po sa administration slate. Para sa akin, I have two conclusions dito sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Bakit? Bakit yun ang naging ano niya? Bakit daw? Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. O, tapos na yung eleksyon. Bakit niya nasabi na yun ang basa niya? Hindi mo naman explain. Paano kita re-reactionan? 'Di ba? Ano yung what happened during the election? Is it because hindi nanalo yung mga tao ni Duterte? Is it because nanalo si Bam Aquino? Bakit? Ba't yun yung basa niya? 'Di ba? Hindi malinaw yun eh. Kasi kahit naman nag-election o hindi, syempre ang gusto ng mga tao eh asikasuhin yung mga mamamayan, hindi yung pamumulitika. Kailan ba naging popular ang pamumulitika? Na parang yun ang gusto ng mga tao. Pamumulitika is just a natural occurrence. Every time may mga, lalo na kung may mga populist na mga politiko involved sa gobyerno. So, disappointing ang sagot ni BBM. Wala tayong mapipiga doon. Tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung Sabi niyo, pangalawa, conclusion? disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw Okay? ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Opo. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long term ang magiging effect. Okay. Yun ang trabahuhin natin. Opo. So, tinrabaho namin. Kaya ang lalaki, yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga, puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, transportation. Medyo matagal. Well, actually, totoo naman yung sinasabi niya. Parang right now, wala ka pang nakikitang wala ka pang nakikitang project sa gobyerno na kumbaga na parang in your face, this is a Bongbong Marcos project. 'Di ba? Kahit yung kahit yung tawag dito, si Duterte kasi he had the build, 'di ba? And the war on drugs. Yun talaga nakasampal sa na this is may ganito dahil kay Duterte. Kay kina Ramos dati yung Philippines 2000 ata. 'Di ba yung mga gusto niyang 'di ba meron siyang tagline. Ang 'di ba mayat-maya maririnig mo yung Philippines 2000. Hanggang ngayon naalala ko pa nga Philippines 2000. Bata pa lang ako noon. Itong
si Bongbong, meron siya nung Bagong Pilipinas. Pero ngayon, limot mo na yung ano eh. Limot mo na yung Bagong Pilipinas. Pag sinabi mo Bagong Pilipinas, hindi si Bongbong maaalala mo eh. Si Andrew E. 'Di ba? So wala siyang wala siyang signature na proyekto na pag sinabi mo yon, Bongbong Marcos. Si Erap dati, yung sa pagiging against crime niya rin, yun din ang ano niya eh. Ano bang tagline ni Erap dati? Nalimutan ko eh. Si Gloria, economics naman yung ano niya, yung mga style niya. Hindi siya masyado sa branding eh, pero alam mong economy ang kanyang adhikain. Si Pinoy, yung wangwang, 'di ba? Na parang walang kumbaga walang makakalamang na politiko. Wangwang. Kumbaga you can say it's lame pero at least maalala mo siya na wangwang. Pero itong si BBM, wala. Kahit wangwang man lang. Teka. Ito si excited si Ink Blaster. Diba si Joanna Babes? Ginagalit mo si Joanna Babes eh, Ink Blaster. Tuloy muna natin to. Tagal eh. Matagal talaga. Matagal yan. Kahit na super efficient, walang problema, tama, walang hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Opo. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Opo. Pero sabi ko, kailangan magagawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na? Hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Tama naman yun. Okay, pero dapat, I'm against I'm against yung parang epal politics na parang, pero dito kasi sa Pilipinas, kailangan mo yun eh. It's not the ideal thing, pero siguro wag mo lang sasagarin. Wag mo lang sasagarin. Pero kailangan ng kada politiko yung messaging approach na at least matatandaan ka. At least makakakuha ka ng respeto sa mga mamamayan, lalo na kung presidente ka. If you are a president and the people in your country have no idea kung ano yung mga proyekto mo, then you are failing. 'Di ba parang katulad lang ina-explain ko kanina yung sa debate eh, 'di ba? Kumbaga nakikipagdebate ka, parang nakikipagdebate, pero kung hindi mo nako-convince yung mga tao, kahit tama yung position mo, pero hindi mo nako-convince yung mga tao na tama ka, talo ka pa rin sa perception ng audience. So ganun din dito sa politics. Kung presidente ka, you may have the best projects, but if the people don't know if they're not aware about them, then it will not help you politically. Unless okay ka lang na 'di ba, na hindi na naman siya makakatakbo ulit kasi isang term lang naman ang mga presidente. I don't know what he plans to do after his term. I don't know. Pero natatabunan siya. Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half, kumbaga sa basketball. Parang na sa second non-answer naman yung sagot niya eh. Parang sa Senado. So wala siyang pakialam. Ganon. Binabagit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan eh. No? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo,
nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. Mm-mm. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Kwan yan, patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ho ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022, Opo. o nung 2023? Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, 2000, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Opo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang Yan ang problema. ng Hindi palay namin sa alam Pilipinas, na may mga dam ka pinakamataas. palang pinagawa. 'Di ba? Hindi nababalitaan yun eh. Ano daw? Ano yung mga pinagpagawa niya? Yung 2000, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Opo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. Okay, so ang sagot niya kung bakit walang hindi niya magawa yung 20 pesos na rice is because they need to be able to produce the rice itself at mapresyohan yun ng 20 pesos. So right now, kumbaga hindi naman basta mamanduhan mo na 20 pesos na lang ang bentahan ng bigas ngayon eh. Kailangan yung production ng mga bigas na yon ay maging efficient at kumbaga para bumaba yung cost ng production ng bigas. 'Di ba? So yung mga pataba, yung mga irrigation, kung walang kasi kailangan gumawa ng madami na bigas. Kasi kung konti ang bigas at kasi law of supply and demand lang yan eh, 'di ba? So kung madaming nangangailangan tapos konti yung supply, mataas yung demand, tataas yung presyo ng bigas. 'Di ba? Pero pag dumami yung supply, dumami yung production ng bigas at nailapit doon sa o na natumbasan o nahigitan yung demand o yung pangangailangan para sa bigas, then bababa ang presyo ng bigas. So ngayon, ang sinasabi niya, hindi pa kaya ng gobyerno gumawa ng ganun kadaming bigas. Hindi pa kaya na mag-produce ng ganun kadaming bigas para maibaba ang presyo. Yun ang sinasabi niya. And now, meron daw silang mga ginawang dam, may mga ginawa daw silang mga irrigation and all. Ano pa yung mga sinabi niya? 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Opo. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Opo. Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Oo, totoo naman yun. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Opo. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pangkontrol doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Ayun. Yan. Okay. Ang una na, kung So, yung smuggling, parte ng equation. Yun ang ginagawa nilang pamparami ng supply. Instead na tulungan yung mga farmers na mag-produce at ma-meet yung demand, ang ginagawa nila, kumukuha yung mga smuggled na rice, ang ginagamit nila para dumami yung production, yung dami ng bigas sa market para bumaba yung presyo. Okay. Pero syempre, kung smuggled yan, syempre may mga kikitang politiko. Yung mga... So, corruption. kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Etong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta puro ang import natin.
Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Yan. Dapat kasi nilabas mo yung mga pangalan ng mga official ng gobyerno na yan. BBM. 'Di ba? Kung ginawa mo yun, di naging popular ka. Nakita ng mga tao na may ginagawa ka talaga. 'Di ba? I don't know. Ngayon, we don't even know kung totoo itong sinasabi niya eh. 'Di ba? Kasi parang, again, di ko nga nababalitaan yan eh. 'Di ba? Hindi ko nga alam, nagpapagawa ka pala ng dam. So, ako na to, 'di ba? Sa internet na ako madalas. Paano yung mga hindi? Di lalong hindi nila alam 'yun. 'Di ba? So, either kasama siya dun sa sistema na nagpoprotekta dun sa mga sinasabi niyang hoarder at sa mga smuggler. I don't know. Or, 'di ba? May mga nahuli ba sila? May mga nakasuhan ba sila? Tanong lang naman 'yun. Let's see kung ano pang sasabihin niya. Kumikita sila. Opo. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala ganun. Kailan Ito Nying, hindi yan ang follow-up question. Ang follow-up question dyan, sino ba to? Kailan ginawa tong raid na to? Kailan, sino yung mga nahuli dito? May mga nakasuhan na ba? I don't know. Maybe there are, pero whether if there is, then hindi na itawid yung messaging na yon na ito yung ginawa namin. Or hindi talaga nila ni-report. Kasi baka may pagtatakip na naganap. Ano po itong mga nag-i-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo. Nung pag-upo ko, meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, meron mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa kapag sila na ospital? Malapit na tayo doon. Opo. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin. Maganda yan. Huwag nagawa nila. 'Di ba? Yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng taong nakahilera. Grabe, ano? Oo, dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami ng talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na yan. Opo. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth, ay inaayos niya na mabuti yun. Ang alawa, Maganda yun. dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022 at mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Yung may kinalaman po sa peace and order, ano? Oo nga. Hindi, magre-report sa inyo yung pulis. Sasabihin ng pulis, bumaba ang antas ng krimen, ni-report ni ganito, wala na yung ganito mga hold up, etc. Pero pagpunta mo tinanong mo yung tao, ano ba pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglakad ng gabi. Yung anak kong estudyante, hindi makalakad, makahablutin na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung gano'n ang pakiramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DILG at saka Chief PNP. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Opo. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Opo. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandun si Sergeant ganito ganyan eh. Kailangan ang pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Opo. Pag may pumutok dito, may tatakbo niya, wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Na tinatanong kung ano yung nangyari dito. Yun ang dapat na mangyari. Ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption effort? Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. I-announce nyo.
Kasi again, para sa akin kasi itong si BBM, poster child ng nepotism, 'di ba? Dahil sa pangalan na Marcos lang, naging presidente siya. Sa akin kasi, alam mo yun, naging gobernador, naging congressman, naging senador, pero parang kulang siya sa sa pabibo, kulang siya sa mga tawag dito, sa mga news, hindi mo nababalitaan ang mga ginagawa ni BBM. Parang at least to me, I'm not sure. Pero parang nagbubutas ng bangko yung dating niya sa akin dati. Tapos just because Marcos siya and he is the anointed Marcos to one day become president again para sa mga Marcos, then everybody just went along. Pero I've never been impressed about Bongbong Marcos performance. Maybe because hindi niya lang pinapublicize or what? I don't know. It's he needs more publicity sa mga magandang ginagawa niya. Kasi right now, yung mga magandang sinasabi niya, parang parang kwentong berbero ang dating sa akin 'di ba? Parang ngayon ko lang narinig na sinabi niya 'yun. And that's bad kung politiko ka. If you're a politician and nobody knows what the hell you're doing, then you can be a good public servant, pero as a politician, you're failing. Kasi ang politician is kailangan marunong ka makapag-communicate. Of course, pinaka-importante yung public servant aspect. Hindi ko mas sinabing hindi importante yon. Pero kailangan malaman din ng mga tao yung mga ginagawa mong public service, yung mga accomplishments mo. Kundi you will lose the people's hearts. Kasi ang mangyayari yung mga kalaban mo, they're gonna make their own narrative about you. 'Di ba? So yun ang politics. Hindi iba yung politika dun sa pagiging public servant. Your public service should benefit your being politician. It's not ideal pero ganun talaga, 'di ba? Otherwise, you will lose your influence. And 'di ba sana ako kung yung papalit sa would be better, 'di ba? Pero syempre, kung ikaw ang politiko, ayaw mo nun, 'di ba? Kailangan ma-maintain mo yung influence mo. At kasi your influence will reflect on your legacy. Ano bang ginawa mo nung politiko ka, nung naging presidente ka? If nobody knows it, then your presidency's legacy will take a shot. Hindi ka maaalala in a good way ng mga tao. Kadalasan, marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Kasi basta umalis ka na. Kundi kakasuhan ka namin, kukulong kita, umalis ka na lang. Etong si masyado siyang pacifist 'di ba? Maganda sana but there is a thing called parang peace through strength, 'di ba? Na parang hindi ka alam ng mga tao na hindi ka pushover at alam ng mga tao again, alam nilang may ginagawa ka. 'Di ba? Na hindi ka uto-uto, na may balls ka. Whether you like it or not, especially in the Filipino culture. Ano tayo, results based pa rin yung basehan natin sa mga pagpili ng leader. 'Di ba? Kaya nga si Duterte kahit may pinapatay sila, 'di ba? Okay pa rin kasi nakikita may result na wala yung addict dito 'Di ba? Yung resulta yun ang hinahanap ng Pilipino. So, mahirap i-assert yung pagiging malakas na leader kung
lahat ng conflict, kahit nasa tama ka, iiwasan mo. Hindi ko sinabing maging war freak siya katulad ni Duterte. Hindi ko sinasabi yun, na maging balahura siyang presidente. Hindi yun. Pero kailangan, makita ng mga tao that their president can stand up for what is right. 'Di ba? Avoiding every conflict does not show good character. It shows niceness. Pero not good character. 'Di ba? Hindi nagpapakita ng ng conviction, hindi nagpapakita ng tawag dito, fortitude. Hindi siya nagpapakita ng iyong what's the right word? Prinsipyo. 'Yon. 'Di ba? So, kung hindi makikita ng mga tao yung prinsipyo mo, 'di ba? Kung tama ka na, then stand up. 'Di ba? Sa pakita mo na ganito dapat. You should be an example. Presidente ka eh. Hindi naman kaepalan yun eh. Kasi presidente ka. Binoto ka ng mga tao para makita nilang gawin mo yun. So, yung constant avoidance ng conflict, it's not helping BBM at all. 'Di ba? It just shows again, para sa akin, it's weakness. 'Di ba? Again, di ko sinasabing maging war freak siya. Pero there are times that you need to show leadership eh. And sometimes you can do parang yung pag-call out sa mga alam mong mali talaga, especially things na alam mong susuportahan ka naman ng mga mamayan, dapat willing kang gawin yun at the expense of getting into a public spot with other politicians. 'Di ba? Kasi magiging lame duck ang tingin sa iyo kung kung wala kang ganun eh. Marami-rami na rin Pero sir, ang laging sinasabi, I am resigning due to health reason. Parang binibigyan nyo pa ng graceful exit eh. Hindi tuloy natatakot yung iba na gumawa. Oh, kita mo? Exactly. 'Di ba? Kasi ayaw niyang bigyan ng conflict eh. Takot siya sa conflict. Mm-hmm. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, ba't di natin naabot? Nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Ito yung ganito, ganyan. All of these things that, performance review. Titignan namin, bakit mabagal ang baba ng serbisyo? Anong gagawin natin para pabilisin? Yun ang importante. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Kasi marami pong, parang the people are lusting for blood eh. Parang ganun po eh. Yun yung pinag-uusapan natin kaninang baka dapat mag-sample kayo para kayo katakutan din po. Baka mangyari yan. Dito nga sa ginagawa namin performance review. Yun ang warning ko sa kanila, and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o corrupt, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Masyadong chill si BBM. Masyadong chill. So, it's not helping him politically. Kaya sabi ni Mark Gamboa, ni Senator Mark Gamboa, kahit hindi siya nanalo, senator pa rin siya. 'Di ba? Parang kasi sinabi ko siya kasi admin vlogger yun eh. So, kinonfront ko siya. Sabi ko, masyadong weak ang dating ni BBM. Lalo nung ininsulto yung bangkay nung tatay niya, 'di ba? Huhukayin daw, tapos itatapon sa dagat sa West Philippine Sea ni Sara Duterte, 'di ba? Hindi siya sumagot noon eh. Ang pinasagot niya yung anak niya. So parang dapat that is a perfectly understandable thing para magsalita ka eh. 'Di ba? Tapos being the patriarch of the family, a person whether regardless whoever she is, just insulted a former president, whether you like it or not, a national hero dahil nakalibing siya sa libingan ng mga bayani. 'Di ba? A historical figure ng Pilipinas, whether you like it or not,
And most of all, your father, the former patriarch of your clan, of the Marcoses. And now, as the new patriarch, it's your responsibility to take care of his honor. And he failed to do it. Diba? So, para sa akin, wow, ang weak nitong presidente na to. So, ang sabi niya, masyado nga daw kasing chill si BBM. Nakaka-relate naman ako doon kasi masyado rin akong chill eh. Dati nga merong nagnakaw nung cellphone ko sa gym. Tapos nakita ko sa CCTV nandun. Tapos yung iba magwawala na dun eh. Nakita ko ba, ipopost nila sa Facebook, ganyan. Ako parang wala, chill lang ako eh. Tapos ibinalik niya sa kasi alam niya na nahuli siya eh. Ibinalik niya yung cellphone ko. Tapos yun. Nung una iniisip ko, papabarangay ko ba to? Hanggang sa huli, since hindi na siya bumalik dun sa gym, siguro napahiya na rin. Parang wala lang, parang iniisip ko nga na parang kailangan nagagalit ako ngayon eh. Pero hindi ako nagagalit eh. Pipilitin ko yung sarili ko na magalit. Di ba? Hanggang eventually parang ipinagpasa Diyos ko na lang. Ewan ko, maybe hindi ko alam kung tama yung ginawa ko or what. Pero ang point ko is na nakaka-relate ako kay BBM sa ganyang bagay. I could be chill as well. Maybe too chill for my own good sometimes. Pero hindi naman ako presidente, 'di ba? Kailangan mong protectionan yung yung position mo your authority. Kasi hindi lang position 'yan eh. You have volunteered yourself to become the leader of a nation. And that leader needs to have qualities that the people can respect. 'Di ba? That is your obligation to your position, to keep the office respectable and competent sa mata ng mga tao. So sometimes you need to act tough. Na hindi pwedeng basta-basta yurakan yung dignidad mo. Presidente ka eh. Hindi ko sinabing maging authoritarian ka. Syempre hindi naman tayo doon. Pero meron ka dapat angas. Presidente ka eh. Pag naggera tayo tapos yung presidente mo walang angas, di mo yun? Problema yun. So, yun lang, BBM, sana naman mapanood mo ito. At dahil podcaster ka na, mag-guest ka sa podcast ko. Mas magaling ako magtanong dyan kay Katon Ying. Pambira, nilobol ka lang ng todo eh. Hindi masyadong wala. Napaka ang corny ng mga tanong nitong si Katon Ying. But